Hello, magandang tanghali, Pilipinas. Mekus Reaction, muling nagbabalik. Yan. Meron po tayong mahalagang pag-uusapan mga kamekus-mekus. Bigyan po natin ng reaksyon. Ayan. Huwag naman po natin patagalin. Dahil mahaba-haba ang ating pag-uusapan. Diba? Ayan. Kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, please subscribe na po, like, and share. Ayan. At ito na po. Pinas News Insider. Ayan, kung hindi pa po kayo subscribe yan, mag-subscribe na po kayo. Support po natin ang kanyang video. Ayan. Pati na kay Coach Oli. Ayan. Shoutout po sa mga banateros dyan. Ito na po. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang walang katapusang atake sa mga Duterte at lumabas sa mga balitang walang nagawa raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, taong bayan tila binalikan ng mga loyalista at ang gobyernong ngagba tila. Guys, saksi po ang lahat kung ano po ang nagawa ni Tatay Digong nung panahon niya, di ba? Dun pa lang sa build program niya, walang binatbat ang administrasyon ni Marcos, di ba? Sinampal ng katotohanan at mga resibo o katibayan, pinakita na. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please Subscribe huwag na, guys. kalimutang mag-subscribe at i-click ang Pinas News notification Insider. bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Totoo pala talaga ang binitawang pahayag kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte kaugnay sa mga big ticket project kasama ang Build program na ligasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang naumpisahan at ngayon tila nasayang lang, tila nawala na dahil sa naudlot na umano'y pangako ni Bongbong Marcos na ipagpapatuloy. Ngunit Ay nako, puro pangako. Ang dami niyang ipinangako, walang natupad. Lalo lang tayo naghirap. Nawala ng budget. Grabe. Kawawa ang mga Pilipino. tila hindi natuloy at ngayon tila binalikan ng karma ang mga loyalista at kumakalaban ngayon sa mga Duterte na nagsasabing walang nagawa raw ang dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos lumabas ang isang balita na tila matapang na ibinunyag umano ng veteran broadcaster na si Ted Bailon sa kanyang programa mismo sa radyo na kung saan maging ang buong Senado ay tila sobrang nagulantang matapos malaman na wala raw palang kaukulang pondo o budget para sa kasalukuyang taon ang mga isa sa sobrang napaka-importanting proyekto ng Department of Transportation na siyang inaasahan mismo ng taong bayan na magbibigay ng benepisyo sa ating mga commuters at kasama nga Halos lahat yata ng ahensya ng Pilipinas wala ng pondo Nakakapagtaka, saan na pupunta yung budget? Yung pera ng yung kaban ng bayan, saan napupunta? Diba? Ang daming perang bilyon-bilyon, trilyones, Grabe. 3 taon pa lang yung termino ni Bongbong Marcos, Ni President Bongbong Marcos. 3 years pa lang. Kung matapos pa kaya to 6 years, ano na kaya ang kalalagayan ng mga Pilipino, ng bansa natin, Grabe. Kayo guys, sa tingin ninyo, anong magiging kalagayan ng bansang Pilipinas pag umabot siya ng 6 years? Comment nyo lang sa baba guys, comment below.
Rito ang mga sumusunod na proyekto: support to foreign assisted projects, MRT Line 4 Project, Davao Public Transport Modernization Project, DPTMP, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid Transit Project, Metro Manila Subway Project, PNR South Long Haul Project. Ang mga nabanggit na mga proyekto ay kasama di umano sa listahan sa foreign assisted project na popondohan sana ng gobyerno ngayong taon. Malinaw di umano na ito ay nakalatag sa National Expenditure Program, pero nang aprubahan ng Kongreso at pinirmahan na ni Marcos Jr. ang General Appropriation Act, ay napunta di umano ito saan program appropriation ang mga naturang mga malalaki at isa sa pinakamahalagang proyekto siyang nangangahulugan lamang di umano na ito ay nakalagay na umano sa hindi itinuturing na mga hindi importanteng proyekto at walang kaukulang pondo. Kaya tila nagkatotoo lahat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagkakamali na nakatingga na lang ang mga big tickets project na ang mga pinangako raw umano noon ni Marcos Jr. ay kanya raw ipagpapatuloy ang mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ang mga pangakong ito ay tila napako. Lumabas nga ang balitang ito ay hindi naman mapigilan na madismaya ng marami sa ating mga kababayan at hindi napigilang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe, nasayang lang talaga lahat ng pinagura ng Duterte administration. Sinayang lang ni Marcos Jr. Nangangalahating termino na, wala pa rin nakitang proyekto, wala pa rin pagbabagong napatunayan sa Pilipinas. Grabe na talaga ang gobyerno na ito. Mga big tickets project ni Pangulong Duterte, hinurgor lang na parang walang nangyari. Wala nang ginawa ang gobyerno na ito kung hindi ang pagkamkam sa kaban ng bayan at ang pamumulitika sa mga Duterte. Ang lupit talaga ng Pangulo ngayon, sobrang napakawi. Kinokontrol lang ng Kongreso. Grabe walang power. Grabe lahat ng tickets project ni Duterte na lusaw na. Walang pagbabago sa panahon na ito. Puro lang pagkamkam ng kaban ng bayan at sobra pangganid sa kapangyarihan. Puro na lang. Guys, grabe no. Nung panahon ni Tatay Digong, drug war, anti-corruption, anti-crime, lahat ng antay nandyan na, pati anti-tetano nandyan na rin, di ba? Pero ngayon, panahon ni Bongbong Marcos, malawakang pagnanakaw, kita nyo naman, di ba? Kita nyo naman guys, mga balita ngayon. Corrupt, nawawalan ng pondo, tapos BBM, bangag daw. Sabi nila ha? Di ako nagsabi nun. Ba, grabe no? Tapos, kung ano-ano mga nababalita, patayan, drugs. Ba? Yung napanood ko sa Facebook na nagsashabu yung babae, nahuli na rin lagi. Grabe. Sige pa, drug pa more. Atake sa mga Duterte na hindi naman yan ang tunay na problema ng taong bayan, kundi ang masyado ng mahal na mga bilihin at mas dumadami pa ang naghihirap. Dapat mabalik na talaga ang mga Duterte dahil kung tatagal to, lulugmok tayo sa kahirapan. Grabe, wala talaga kayong utang na loob no? Sa kabila ng lahat ng tulong ng mga Duterte, lalong-lalo na noong pinalibing niya sa libingan ng mga bayani ang iyong amang si Marcos, ay ito pa ang isusukli mo. May paiyak-iyak ka pa PBBM, drama lang pala lahat yon. Sa dami-daming pwede mong hindi ipagpatuloy, yung big tickets pa talaga o build legacy na sana may malaking tulong na maibigay sa taong bayan. Wala na talaga sa katinuan ng gobyerno na ito. Sobrang napakawi. Kontrolado lang ng Kongreso at ni Tamba na nag-aastang presidente na ngayon. Nakakahiya na kayo. Eto, simulan muna natin dito bago natin pag-usapan yung pag-amin ni Yan guys, kung hindi pa po kayo subscribe kay Coach Oli, isa po sa mga banateros, subscribe na po tayo. Yan, shoutout po sa lahat ng banateros kay Banat Bay. Yan, 10 ng kanyang mga kasama. Coach Oli, shoutout po. Marcos na siya ay addict. Ay, nako, grabe. Totoo ba yan, Coach Oli? Mamaya ipapaliwanag natin. Wag naman po kayo excited.
tungkol sa sabog sa kampanya. Mamaya. Pero ito muna pag-usapan natin dahil importante ito, okay? Kasi ito na po ang strategy ng Team Bangag. Papakita natin. Kong, I also wanted to ask you about the remarks of former President Duterte last night at the proclamation rally of BDP Laban. He accused President Marcos again of using drugs, particularly heroin. He also used the word bangag. I'm curious, how does Alianza, or you particularly, how do you plan on addressing that? I mean, what... Yan, ito usapin dito, okay? Yung binanggit na ni PRRD na bangag ka, Marcos. Paano sasagutin ito ng grupo ni Marcos, ng kampo? Anong strategy nila dito? Kasi yung sasabihin ng mama na ito, yan po ang magiging maliwanag na strategy ng Team Sinusuka patungkol dito sa drug test or dito sa pagiging addict ni Marcos. Sagot! I don't plan to address it, di ba? Kasi gano'n naman yung playbook ni President. Yun, okay? Anong strategy? Ignore. Okay? Pag patungkol sa cocaine, ignore. Pag tungkol sa droga, ignore. Pag tungkol sa heroin, ignore. Pag tungkol sa bangag, ignore. Yan. Hindi nila papansinin. Bakit? Duwag sila dahil addict. Oo nga, totoo naman, di ba? Totoo yun. Kapag kaalyado nila, kakampi nila, kahit na alam nilang totoo, i-deny at di-deny pa rin nila. I-ignore nila yung mga usapin. Kung alam nilang ikasisira ng kanilang mga kasamahan. Ganun po yun. Kahit sa ating buhay, ganun nangyayari. Diba? Pero sa kanila talaga grabe. Grabe yung pag-ano nila sa pag-ignore nila sa mga usaping ganyan. Lalo na sa drugs. Grabe. Addict lang ang takot sa drug test. Duterte, di ba? Basta, even before, di ba? Basta kalaban niya, yun naman ang number one accusation niya eh. Fake news ka, fake news. Fake news ka, Brad. Fake news ka, Brad. Basta daw kalaban ni Duterte, ang number one accusation niya, Drugs. addict. Hindi po. Marami siyang sinasabi, magnanakaw. Bakit? Si Tambalos-Los ba sinabi niyang addict? Tama. Ha? Yung Quadcom, sinabi ba niyang addict? Tama. Hindi. Sinabi. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sinungaling? Itong maman to ako. Yan, yung mamang yan. Di ba? Si Lenny, nakalaban niya. Binabanatan siya. Sinabi ba niyang addict? Hindi rin. Hindi sinabi. Sino sinungaling? Ako o siya? Si Trillanes di yata sinabihan na addict. Yan ang mahirap. Sir, sorry. Naunawaan kita, trabaho mo ipagtanggol yan eh. Trabaho mo ipagtanggol yan. Alam ko, vlogger ako eh. Bakit? Kasi ako naawa dun sa mga kapwa ko vlogger na bayad para ipagtanggol si Marcos. Ay, talagang kawawa. Paano mo ipagtatanggol? Ano katanggol-tanggol kay Marcos? Paano mo ipagtatanggol si Marcos patungkol sa droga na isang takot magpa-drug test? Sige, paano ipagtatanggol? Ano mangyayari sa'yo? Magpe-fake news ka ngayon. Oo. Alam nyo, kapag hindi siya addict o hindi gumagamit, kahit magpa-drug test pa yan sa harapan ng publiko, hindi yan matatakot. Diba? Totoo yun. Kahit ako, alam kong hindi ako gumagamit, tapos may maghamon sa akin na mag-drug test. Ayaw ba ako? Hindi. Kahit 10 beses pa ako i-drug test, kung hindi ako gumagamit, ba't ako matatakot? Diba? Common sense na lang yun. Anong nangyari sa iyo ngayon? Magsisinungaling ka katulad nitong mama na ito. Trabaho lang eh. And the best na gagawin mo, ignore. Or magturo ka. Hindi ko masagot yung adik ako. Fentanyl, ganan. Hindi ko masagot yung adik ko eh. Pero yung bibig, gaganon-ganon na. Anong gagawin nyo? Diba? Ignore, or magturo ka, or downplay mo. Tulad ng tingnan mo yung ginagawa nitong mama na to, ganon na ganon. Di ba? Either a drug user o drug pusher. Hindi. Sinabi ba niyang drug pusher o drug user si Tamba? Adik ka ata, sir eh. Hindi. Tanong lang yun. Tanong. Addict nga boss. Naku, pambira. Nabubuko. Ang hirap ipagtanggol ng hindi ka tanggol-tanggol, no? Diba? So bakit pa natin papatulan yung bagay na yun? Hindi mo talaga kayang patulan yun. Mati si Marcos doon.
Mati. So in the coming sorties, we shouldn't expect President Bongbong to address that in any way. I hope not. Hindi, alam mo. Sa mga susunod ba na sorties o rally ng Team Suka at saka Team Sinusuka, i-address ba nyo? Kung halimbawa, magsalita si PRRD, ay, adik ka, bangag ka talaga. Anong gagawin? I-address ba? Sasagutin ba ni BBM? Anong sagot nitong mama? I hope not. So pagtatanggol. Para sa kanya, ang dating nga kasi nun, hindi niya sinasagot na kung dapat sagutin ni Marcos yung bangag siya. Ang sagot niya, sana hindi. Ano ibig sabihin? Para sa kanya, ang pinapalabas niya, tama na hindi niya sagutin. Alam mo dito pa lang sa mga lumalabas na ito, adik na talaga si Marcos. The way na pagtanggol nila, inaako na nila, sana hindi, huwag mong aminin. Oh, wag, ganon. Di ba? Kasi bakit? Pag napunta ka dyan, babaong ka. Dahil pag sumagot ka ng patungkol sa droga, tapos hindi mo kayang backupan ng drug test, useless. Di ba? Kaya, I hope not. Di ba? Wala eh. It's a playbook. It's already a formula. Hindi po kasi nungalingan yan. Lagi, sagutin nyo ko kahit sagutin nyo taong bayan, sir. Yung iba bang kalaban ni PRRD, sinabihan niyang bangag? Sinabihan niya bang drug lord o drug user? Hindi. Kaya wag mo pa ulit-ulitin yung playbook. It's not a playbook. It's for the real addict. Tsaka si Tatay Digong, hindi naman niya magsisinungaling eh. Di ba? Ilang beses nang hinamon ni Tatay Digong yan na magpa-drug test, pero ayaw patunayan ni BBM na hindi totoo yung paratang. Ayaw niyang patunayan kasi takot siya. Kasi mabibisto siya, di ba? Oh, can you please, the addict in the house, stand up? Hoy, wag kang tatayo, sir. Wag. Yan yun. Di ba? Ganun lang yun eh. Hindi playbook ni PRRD yun. Para kay Marcos lang talaga yun. Di ba? Basta kalaban, o ikaw, pusher, o uses. Ganun lang naman yun. But as Hindi kasi ito yan, ha? Ako, I really hope na ang buong PDP ay magpa-drug test. To force yung alyansa na magpa-drug test. I'm not saying na addict yung mga senatoriables ni BBM tong Team Sinusuka. Hindi po. Para lang mapuwersa yung kanilang boss magpa-drug test. Pero dapat siguro mas maganda, no? Lahat ng umahabol bago bigyan ng certificate of candidacy, dapat may required yung yung drug test. Mapababae ka man o lalaki ka man, kailangan i-drug test ka bago ka bigyan ng certificate of candidacy. Dapat ganun. Dahil talagang iwas siya dyan sa drug test na yan. At alam mo, sir, hindi po ito para sa kampanya lang. Ito po ay responsibilidad ni Marcos na ipakita sa taong bayan na siya ay karapat-dapat. Manguna, isipin mo, ikaw sir, papayag ka ba ang driver mo addict? Kailan lang may nabalitaan ako. Isang mama, sobrang galit na galit. Di ko nababanggitin, isang malaking politiko. Ito, totoo to, kakakausap ko lang. Bakit galit na galit siya sa drugs? Kasi yung pamilya ng best friend niya, umiyak sa kanya. Bakit? Yung lalaking anak niya na addict, ginagahasa yung kapatid niyang babae. This is real talk. Grabe. Nilak ang bahay, hindi makapasok yung magulang dahil papatayin yung kapatid. Totoo yun, guys. Marami mga pagka nalulungkat talaga sa droga. Marami rin akong nababalitaan o napapanood. Sariling ina, nire-rape, pinapatay. Sariling anak, nire-rape, pinapatay. Kapatid, pinapatay, nire-rape. Kasi pagka ang droga, binisyo mo yan, masisira na utak mo, pati buhay mo, sira ka na. Yung utak mo, masisira na. Kaya pati mga pamilya mo, ginagawan mo na ng masama. Pumapatay, nagre-rape, nagnanakaw. Ganun ang epekto ng drugs.
abducted na babae. 2 araw ginagahasa. Ako, ayoko nang pumapatay, pero pag talagang nakakadinig ako ng adik, parang gusto ko talagang barilin eh. Ha? Hindi ko inaano rito na ine-encourage pumatay, pero isipin mo. Sino matinong kaisipan na ang kapatid ay i-rape ng kapatid? Adik lang. Kaya sir, please. We deserve to know kung adik ba ang presidente o hindi. Huwag niyo ipagtanggol. Ang hayaan natin na ang magtanggol sa presidente ay yung drug test. Kung negative siya, di so be it. Tapos ang istorya. Pero masakit yung mga ganyan na maririnig natin. Masakit sa magulang yun, yung anak mo nire-rape ng kap-anak mo rin. Masakit yun ha. Kaya mo yun, sir? Yan yung sasabi ko, kaya mo, driver mo, adik. All the more. Kayo ba, kaya nyo? Mag-aalaga sa anak nyong babae, adik? Hindi. Lalong-lalo na presidente. Di ba, huwag nga tayo magplastikan, sir? Type nyo ba yon? Kaya tuloy itong isang politiko na to galit na galit sa adik. Buti na lang. Tanong! Si Marcos ba pag narinig yung balita na yon, magagalit? Si Marcos ba galit sa adik? As far as your candidates are concerned, your advice is don't comment on it. No need to respond to it. Ano, Ang tanong sa kanya, hindi na dapat pag-comment doon sa bangag issue. Sige. hindi nga namin tinitignan kung ano yung sinasabi nung... Really? Naku, hindi tinitingnan. Ini-ignore talaga eh, no? Sir, budol-budol ka rin ha, mana ka sa amo ha. Hindi tinitingnan. Grabe talaga. Pero yung mga sagot ni Marcos, sagot doon sa, ay naku, budol-budol ka. Nung kabila, basta pinag-uusapan namin, ano yung platform, Lukuhin mo yun. Anong platform? ano yung mga dapat mong paalam. Kasi may sari-sarili naman sila. Sir, 5 minuto lang yung time ng bawat isa. Strictly followed yan. That's why Kasi strict kayo sa 4 to 7, malamang strict din yung time sa stage. Strict kami dyan. So, sisimula kami ng 4, kahapon napilitan kami ng 4:30 kasi medyo mainit pa. So, meron Sir, laging mainit ang 4 o'clock. minutes, and they all follow naman. So imagine, bakit nila aksayahin yung oras nila para sagutin yung isang bagay? Eh, ang importante, ulit, malaman ng... Ante mo ang ibig sabihin niya. Bakit sasagutin yung isyong bangag? 5 minuto lang yun. So bakit sasayangin mo yung plataforma? Hindi, kunwari ako senador. Isa lang sa... Hindi ko pagtatagaling ng 30 seconds para maisingit yun, sir. Sasabihin ko sa inyo, ako hindi adik at willing ako magpa-drug test anytime. Just tell me, basta sabay-sabay tayo magpa-drug test. Kung sino Yung naghamon, tama yun, magpa-drug test din, sabay kami. Yung tama yung Tapos, may sitwasyon. ilang segundo yun, sir. Huwag na tayo magpalusot. Hindi ito para kayong quadcom eh. Plastic. Pinupunan nyo yung 150 million na confidential funds ni BP Sara, pero hindi nyo mapuna. Etong mga Obvious naman na ayaw talagang pag-usapan yung drugs. Ayaw pag-usapan ng drugs. Kaya ayaw niyang pag-usapan, ayaw niyang, kaya nililis niya sa ibang topic. grabihang pagnanakaw at korupsyon. Di ba? Flood control projects, anong nangyari? Etong blank items, anong nangyari? Hindi ba kaplastikan? Ganyan din kayo. May totoong issue, ayaw niyong sagutin. It's just a matter of 30 seconds. Tao, kung paano sila makakatulong doon sa buhay ng bawat Pilipino. Yun naman ang mahalaga eh. So bakit nila sasayangin yung oras nila doon sa bagay na yun? Di ba? Kita niyo yung palusot, no? Okay, puntahan natin itong pag-amin at bangag na nagsasalitang si Marcos. Bangag sa, sa kampanya. Pakinggan naman natin si Bangag. Hoy, si PRRD nagsabing adik ka, ha? Inuulit ko lang. Kung hindi mo kayang labanan si Duterte, wag kami mga maliliit ang kinakalaban mo. Kung duwag ka kay Duterte, wag kami. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino. Ano, Marcos, sabog ka ba? Ba't uutal-utal ka na naman? Ano naman? Pagka may rally, pag may sortie, huwag kang nag-multivitamins. Kasi nabubulol. Magmamaya, mag-aalamano ka na naman, Marcos.
bukod pa sa kanilang galing, Ano? bukod pa sa kanilang karanasan, Ano? may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Nakalinis ng tatay mo. Sino ang pumatay kay Ninoy Aquino? Nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Ilan ang namatay nung martial law? Ay, nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Ilan ang namatay sa KOJC siege? Nagtatanong lang ako, Marcos, ha? Oh, pag nagsasalita, yung panga mo, pag ganon, ha? O, diretso lang. Ganyan lang. Ganyan lang, ha? Pag nagsasalita, ha? Pag nag-i-speech, huwag ka nagbababulgam. Okay? O, sige. Kasi mapapagkamalang ka eh. Hindi, alam mo, may mga nagko-komentaryo sa akin, Coach, tingnan mo si Marcos, sabog. Sabog sa kampanya. Eh, paano pag ganong-ganong ka ng bibig? Tapos, ano ka pa? Uutal-utal. Ayusin mo kasi. O, diretso, anong ibig mong sabihin sa speech mo? O, pakinggan natin ang sagot niya kay PRRD na si BBM. O, si BBM ba, Adi? Kasi nag-heroin ka, dati cocaine, ngayon heroin. Ano ka, na-promote? Ano ba mas mahal, Marcos? Eh, ako'y nagtatanong na. Ha? Kasi dati sabi cocaine, Coca-Cola ka raw. Ngayon heroin naman sinasabi ni PRRD, ayusin mo nga. Ano ba talaga tinitira nitong mama na ito? Cocaine o heroin? Oh, ako hindi ko alam eh. Ilagay nyo sa comment section. Ano ba ang tinitira ni Marcos? Heroin? Cocaine o multivitamins? Naguguluhan kasi kami kay PRRD. Oh, pero may tanong ako, Marcos. Anong mas masarap ba? Cocaine o heroin? Anong mas mahal? Tanong lang ha. Anong mas pang-sosyal? Yung mga alta sa syudad. Yung ano bang tinitira ng mga elitista? Tanong lang, cocaine o heroin? Hindi ko talaga alam. Promise. Alam mo, kahit isang beses hindi ako nagdroga kaya wala akong kaalam-alam dyan. Sorry na Marcos. Pero kaya mong patunayan, gusto mo sabay tayo magpa-drug test, okay lang, walang problema. Ha? Pasabi ka lang anytime. Wala po silang Kahit gusto mo, isabay mo pa yung mga vloggers mong addict din eh. Naku. Pero ito pala, may sasabihin ako sa inyo ha. Bago tayo mapunta sa adik-adik. May nababalitaan ako. Ha? Na nagsasabi na si Pastor Kibuloy ay magpapadrug test. Nag-aantay na lang ng go signal kung papayagan siya ng korte. Kasi alam nyo naman, nakakulong si Pastor Kibuloy. So, bawat galaw niyan, kailangan pinapaalam. No? And willing siya. Alam mo kasi kung hindi ka naman addict, bakit hindi ka magpa-drug test? Yeah. Lalo pag gumaganong ka na, Tama yun. tingnan mo yung anak ni Amy, ganun-ganon din. Ang sagot doon, para maalis yung duda ng taong bayan, drug test lang. Magpa-drug test ka. Pakita mo. Eh si Pastor Kibuloy, sabi niya, hindi. Pakita mo na mali Karapatan ng sila. taong bayan Lalo na malaman. kung presidente ka. Mo sa kanila, ate ko, hindi. Kaya, alam mo, congratulations ha. In advance, payagan ka man ng korte or hindi. Alam mo, ang importante, Marcos, tandaan mo to. Okay? Kasi kung payagan man si Pastor Kibuloy ng korte o hindi magpa-drug test, ang importante, willing siya. Kung pinayagan, di magpapadrug test siya. He's doing his part. Hindi niya tinatakbuhan yung problema. Hindi siya duwag sa problema. Hinaharap niya. Ito problema ng bansa natin ngayon. Number one problema ng bansa natin ngayon, mga adik. Yan ang dapat sinusolusyonan. Kaya ako, talagang natutuwa kay Pastor Kibuloy dahil siya magpapadrug test. Ang pangalawang sinasabing problema ng Pilipinas ay yung pagtaas talaga ng mga bilihin. Talagang grabihan na. And ako, suko na ako kay Marcos. Dalawang problema hindi niya kayang solusyonan. Drugs at yung bilihin. Yung bigas na lang eh. Basic yan sa Pilipino. Yung iba kahit papaano, kahit mahal, okay lang. Kasi ang Pilipino, alam ko yan nung dating medyo nagtitipid ako ng baon ko. Yung isang barbecue, 3 kanin, kaya ko eh. Diba? Importante, mura yung kanin. Makakakain ka eh. Kahit yung iba medyo mahal. Pero yung kanin man lang mapamura mo. Imagine this. Si Marcos nangako ng magiging 20 pesos ang bigas. Naging DA secretary ka na, presidente ka pa, hindi mo natupad yung 20 pesos na bigas. Ganyan po kalupit ito si Marcos. Anong ginawa mo bilang DA secretary? Wala ka talagang silbi, Marcos. Dalawang problema ng Pilipinas ngayon hindi mo kayang solusyonan.
Anong kaya mong solusyonan? Magtuturo ka lang. Wala. Manisi ka lang ng iba. Ganyan lang ang ginagawa nitong mama na ito. O, pakinggan yung speech niya. Kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan. Titignan niyo yung crowd. Ano to ha? Channel ng government channel galing to sa PTV. Sila kumuha niyan. Tingnan niyo yung crowd. Yung tao halatang ayaw na sa kanya. Pag si PRRD ang nagsalita, ang crowd nakikinig. Ang crowd natutuwa. Ang crowd Sigawan pa. Kapag kasi PRRD yung nagsasalita, talagang sigawan. Duterte! Duterte! Pero ito, walang sigaw, walang ingay. Pagkus man nakasimangot. sumisigaw. Ang crowd ngumingiti. Ang crowd tumatawa. Ang crowd sinisigaw pangalang Duterte. Balita ko nga dito. Hindi nyo lang nilagay eh. Yan po ang kumakalat na balita. Nandiyan si BBM, nagsasalita ang sinisigaw ng tao, Duterte. Di ba? Ito nakapula pero parang bayad. Alam mo yung ugali ng bayad? Wala sa loob yung ginagawa. Basta matapos ko yung ginawa ko. Yung trabaho ko okay na. Ganyan ang taong bayad. Alam mo yung nasa puso eh. Diba? Ang layo. Tingnan nyo ang views ng proclamation ng alyansa. I-compare nyo sa views na lang ng proclamation ni Pastor Kibuloy. GMA yan ha. Sila nag-cover, hindi SMNI, mainstream media. Buong proclamation ng Team Bangag, talo ng iisang tao. Proclamation ni Pastor Kibuloy. Proclamation ng buong PDP, mas lalo na, nilamon sa views at engagement etong proclamation ng PDP. Diyan pa lang kita mo na yung interest ng taong bayan eh. Huwag na tayo maglokohan, Marcos. Ang nololoko nyo lang yung kaya nyong bayaran. Yan ang style nyo ni Mr. Ayuda eh. Di ba? Hakot pa nga daw yung crowd nyong yan. Bayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China. Titignan mo itong mama na to. Ginamit pa ang China. Ginagamit ang ibang bansa para sa politika niya. Di ba ang corny? Diyan mo nakikita yung kababawan. Alam nyo, eto ako hindi nagiging Team China. But you do your research. Sinong nang-api sa Pilipinas? Amerika, China. Sinong sumakop sa Pilipinas? Amerika, China. Sinong nangingialam sa Pilipinas? Amerika o China? Eto, tingnan ko kung bias kayo o hindi. Sino ang mas angat ang ekonomiya? Amerika o China? Manood kayo. Manood kayo. Yan, kung ano-ano sinasabi ni President Bongbong Marcos, kung ano pati yung China, dinamay na. Yan. Guys, kung hindi pa po kayo subscribe kay Coach Solly, mag-subscribe na po kayo. Yan. At sa mga banateros. Yan. At kung hindi pa rin po kayo subscribe dito sa Mekos Reaction, mag-subscribe na po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.